Okay, pag-usapan natin ngayon ng isang medyo mahiyap pero napaka-importanting katotohanan. Ito yon, hindi mo kayang iligtas ang mga toxic na tao. Pero ang kaya mong gawin at ang tutulungan ka naming gawin ay iligtas ang sarili mo. So paano nga ba? Halika, simulan na natin. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang nagbubuhos ka ng effort, ng energy sa isang timba na butas pala? Yung bigay ka ng bigay pero parang walang napupuntahan, nauubos ka ng ganyan-ganyan ang feeling kapag nasa isang toxic na relasyon ka, pamilya man yan, kaibigan o partner. At ito yung pinakamasakit pero pinakatotoong statement na kailangan nating harapin. Yung pagsubok mong iligtas sila, hindi yan kabayanihan. Sa totoo lang, unti-unti mong sinisira ang sarili mong buhay. At yan mismo ang aalamin natin ngayon. Paano ba natin ititigil tong pagsirang to? Okay, so ito yung magiging guide natin. Una, iintindihin natin kung ano ba yung bottomless bucket o yung feeling na drained ka. Tapos, titingnan natin kung bakit ba tayo nagiging doormat hero. At syempre, ang pinaka-importante, tutuklasin natin yung lakas na mag-set ng boundaries at umalis. Para sa huli, matutunan na nating unahin ang sarili natin. Okay, first stop, unahin natin yung pinaka-pamilyar na pakiramdam sa lahat, yung pagkaubos. Ito yung tinatawag nating the bottomless bucket. Alam mo yung cycle na to, diba? Paulit-ulit lang, nagbibigay ka ng suporta, ng pasyensya, ng pagmamahal, kasi umaasa ka, baka this time, magbago na sila. Pero anong nangyayari? Sa huli, ikaw lang ang pagod, ikaw ang mentally exhausted, habang sila, ganun pa rin, walang nagbago. Nakakapagod, no? At dito napapasok yung malaking tanong. Bakit? Bakit tayo nananatili sa ganitong sitwasyon? Well, kailangan nating silipin yung mga maling paniniwala na nagkukulong sa atin. Ito yung pagiging isang doormat hero. Dito natin makikita yung malaking disconnect. Kasi sa isip mo, ang intensyon mo, mabuti. Gusto mo maging hero, maging loyal, maging mabait. Pero ang realidad, nagiging doormat ka lang, isang backup plan. At ang ending, burnout. Masakit tong pakinggan, pero ito yung totoong nangyayari. At ito yung mga kadalasang dahilan kung bakit tayo nakakulong. Una, takot tayo sa kung anong iisipin ng iba. Pangalawa, takot tayong mag-isa. Pangatlo, yung mapanilang na paniniwala na kaya natin silang i-fix. At siguro ang pinakamalala sa lahat, na pagkakamalan nating loyalty, yung pagiging laging available lang. Pakinggan niyo to ng mabuti, kasi ito napaka-importante. Hindi pinapahalagahan ng mga tao ang isang bagay na hindi nila kinatatakot na wala. At dahil palagi kang nandyan para sa kanila, hindi sila natakot na mawala ka. Kaya ang resulta, naging komportable sila na saktan ka paulit-ulit. So ngayon, pag-usapan natin yung totoong presyo, yung totoong kapalit ng kabaitan mong walang hanggan, lalo na kapag sa maling tao mo binibigay. Ano ba talaga ang pinsala nito sa'yo? Ang tawag dito ay kindness without limits. Ito yung pagbibigay mo ng sobra-sobra sa mga taong hindi naman deserving na nauuwi sa sarili mong pagkasira. Tandaan natin, ang kabaitan, superpower yan, pero superpower lang yan kapag ginagamit mo ng tama at para sa mga tamang tao. Pakiusap, pakinggan mo to at isa puso mo. Hindi ka libreng therapist. Hindi ka rin ipinanganak para lang maging backup plan ng lahat. Yung halaga mo, hindi nakabase sa kung gaano ka ka-useful sa ibang tao. Okay, dito na tayo sa solusyon. Tama na ang pag-identify ng problema. Ang unang-unang hakbang, magtakda ng boundaries. Dahil ang puso mo, dapat may sarili kang rules. Tandaan mo to, please. Ang puso mo, hindi yan public property. Hindi yan parke na pwedeng pasukin ng kahit sino. Ikaw at ikaw lang ang may hawak ng susi at ikaw ang pipili kung sino ang karapat-dapat sa energy mo, sa oras mo at sa kabaitan mo. At heto na, kailangan mong paghandaan to kasi sigurado akong mangyayari to. Sa oras na mag-set ka ng boundaries, asahan mo nang tatawagin kang makasarili o kaya cold. Ito yung classic na reaksyon ng mga taong nasanay sa'yo, pero isipin mo, yung reaksyon na yan mismo ang sign na gumagana ang boundaries mo. Yan yung patunay na tumigil ka ng maging useful sa kanila. Tandaan mo to, hindi ka nawawalan ng tao kapag nag-set ka ng boundaries. Ang nawawala lang sa'yo ay yung mga taong gumagamit sa'yo. Period.
Ngayon, pag-usapan natin yung siguro pinakamahirap, pero minsan yung pinakakailangan nating gawin, ang lakas ng pag-alis. Ito yung matapang na hakbang patungo sa kapayapaan mo. Madalas kasi kapag aalis na tayo, ang feeling natin, failure to, pagsuko, kahinaan. Pero ang totoo, ang pag-alis ay isang akto ng proteksyon, pagmamahal sa sarili. At yan ang tunay na katapangan. Pinoprotektahan mo yung sarili mo mula sa gulo nila. At ito yung mantra na gusto kong baunin mo. Piliin mo ang iyong kapayapaan kesa sa kanilang gulo. Ulit-ulitin mo yan sa sarili mo, lalo na sa mga moments na nagdududa ka. Sa huling bahagi natin, pag-usapan natin kung paano ka na magsisimula sa bagong landas na to, yung landas kung saan ikaw naman ang una. Heto ang isang napakaliit pero napaka-powerful na exercise na pwede mong gawin ngayon din. Ang tawag dito, silence training. Simple lang, humanap ka ng tahimik na lugar. Mag-set ka ng timer, 2 minuto lang. Itabi mo ang phone mo, walang ingay. Sa loob ng 2 minutong yun, ang goal mo ay bawiin ang focus mo mula sa drama nila at ibalik sa sarili mo. Yan ang unang hakbang. At iiwan ko kayo sa isang napaka-powerful na isipin. Wala kang utang sa mundo, pero sa sarili mo, may utang ka ng lahat. Utang mo sa sarili mo ang kapayapaan, ang kaligayahan, at isang buhay na hindi umiikot sa pag-ayos ng gulo ng iba. Ngayon, na yung tamang panahon para bayaran ang utang na yan sa sarili mo.